meron ka ng squeeze page, meron ka na rin video page, at meron ka na rin thank you page. Ang next na gagawin natin ay isi-set up na natin yung auto email follow-up system mo. So, ngayon, balik ka ulit dun sa listware mo and then mag-login ka. Then kapag naka-login ka na, dito sa drop-down menu na to, dito sa bandang kanan sa taas, itong drop-down menu na to, click mo yan and make sure na nakaselect yung ginawa mong autoresponder list. So, kung hindi pa nakaselect yun, i-click mo lang. And then, ang next is punta ka dito sa Messages tab. Under Messages tab, punta ka dito sa Replication. Okay. So, dito sa Replication, gagawin natin ay maitatype tayo dito sa replicate this autoresponder tsaka dito sa replication password. Ang itatype natin dito sa replicate this autoresponder ay SWA follow up. So, one word lang yan. And then sa replication password, letter I, letter M, and then unstoppable. Okay, so one word lang din yan. Then pag na-type mo na yan, click mo lang tong click here to replicate this autoresponder. Okay, so okay na. Check natin ngayon sa messages tab again kung na-replicate ba yung follow-up messages. Okay, so kung makikita mo ngayon, na-replicate na yung mga follow-up na magagamit mo. So, ano ba ang trabaho nitong follow-up na to dito sa system natin? Basically, pag yung prospect mo ay nagpunta dito sa squeeze page mo, tapos nag-enter sila dito ng first name, ng email nila, at ng cellphone number nila, basically, dun sa email nila na ilalagay dito, trabaho nitong autoresponder ay ipadala yung mga set of follow-up messages na to in automated manner. Ibig sabihin, every time na may papasok na prospect dito sa squeeze page mo, ipapadala nitong listwire itong mga follow-up messages na to dun sa email ng prospect mo. Every day. Okay? So, itong mga email na to, automatic na ipapadala to ng listwire dun sa prospect mo. Na mangyayari, continuous mong mafa-follow up at may educate ang prospect mo about our opportunity hanggang sa maging sapat na yung nalalaman niyang information para makapag-take ng decision para sumali sa'yo. Now, what next na kailangan natin gawin ay i-edit natin yung settings dito sa ating listwire account. Okay? Dun sa settings, basically, ang gagawin natin ay ilalagay natin yung mga ating information. Tulad ng ating mga contact information, kung ano yung ating pangalan, ating last name, etc. So, bakit natin kailangan gawin yun? Papakita ko muna to sa iyo saglit kung ano ba tong laman nitong mga follow-up email na to. Okay? So, ito yung isang example ng follow-up message na matatanggap ng yung mga prospect. Actually, ito yung pinaka-first na follow-up na matatanggap ng mga prospect mo kapag nag-fill up sila dun sa ating squeeze page. Okay? So, pag nag-fill up sila dyan, may matatanggap muna silang confirmation email. And then, kapag na-confirm na nila yung email nila, ito yung email follow-up na marireceive nila. Basically, nakalagay dito is hello first name fix. So, ito isang code na to. Mangyayari dyan is, bali ganito yan. Kung ano yung first name na nilagay nila dito, nilagay nila dyan is Paulo. Kung Paulo yung nilagay nila dyan, matatanggap nilang email ganito, hello Paulo. Okay, so ganun nag-work yung autoresponder. So, parang nagiging personalized yung dating ng mga email mo. Okay, so, ang next part ng email mo ay ito. By the way, my name is code, di ba? My first name and my last name. Ang gagawin natin ay i-edit natin yung setting ng ating listwire para kapag na-receive to ng prospect mo, tong email na to, ang nakalagay dyan is yung ano yung first name mo at kung ano man yung last name mo. Okay? Pati dito sa dulo,
itong dulong baba ng email, kailangan lumabas dun sa matatanggap na email ng prospect mo ay ito, nakalagay dito kasi kapag napanood mo na ng buo yung video at may gusto kang itanong, kontakin mo ako sa number na to. Kailangan lumabas dun sa email is yung number mo para makontak ka ng prospect mo. Okay? So, paano yun? Paano natin gagawin yun? Madali lang yun. So, dito sa Listwire, punta ka lang sa settings. And then, under settings, punta ka sa merge fields. Okay? So again, double check lagi kung tama yung ini-edit mo na autoresponder list. Okay? Kung ano yung ginawa mo, dapat yun yung naka-select dyan. Okay? So, ang unang i-edit natin is itong first name. Kung anong first name mo, lagay mo dyan. Example, first name mo 1, lagay mo dyan 1. Dito sa last name, kung anong last name mo, ilagay mo din. Okay, tapos, ang next na kailangan nating ilagay, i-edit, is itong my email. Kung ano yung email mo, ilagay mo din dyan. So, for example, ganyan. And then, itong my homepage, kung meron kang personal na blog, pwede mo yung ilagay dyan. Example, ganyan. Kung wala kang personal blog, leave it blank. So, ang next na edit natin is itong my cellphone. So, ilagay mo dyan yung iyong cellphone number. Kung ano man yung cellphone number. Okay. Kung ano yung mga in-input natin dito sa mga yan, itong first name, itong my last name, itong my email, itong my homepage, tsaka itong my cellphone, yun din yung magre-reflect dun sa mga follow-up messages natin. Automatic na yun. Basta ma-edit mo lang yung ating merge fields, automatic na magre-reflect na yung mga information mo dun sa follow-up messages mo. So, after mong ma-edit yung mga yan, kailangan mo lang gawin is i-click tong click here to save the merge values. Okay? Now, ang next naman na i-edit natin ay itong mga follow-up messages mo. Okay? So, itong part na to na nagagawin mong to is medyo matrabaho ng konti lang naman. Pero one time mo lang naman isi-set up to. Okay? So, gagawin natin, basically, ang gagawin natin ngayon is ilalagay natin yung mga links ng ginawa nating video page. So, para mas madali mo maintindihan, papakita ko na lang sa'yo. So, paano ba mag-edit ng follow-up message? Unang kailangan mong gawin is i-select yung message na i-edit mo. So, for example, itong first message na i-edit mo, itong may subject line na ito na yung video na gusto mong mapanood. First name fix. Again, ang ibig sabihin ng first name fix na yan, kung ano yung pangalan na nilagay nila dito sa squeeze page. So, for example, Paulo, nakalagay dun sa matatanggap nilang first follow-up is Paulo, ito na yung video na gusto mong mapanood. So, okay? So, para i-edit yan, click mo lang yan dyan. Select mo, and then, click here to edit the selected messages. Okay, tapos, pag na-click mo na yun, scroll down mo lang sa baba. Ito, makikita mo na yung pinaka-editor. Okay? So, kung gusto mong i-full screen yan, i-click mo lang itong icon na to. Itong toggle full screen mode. Click mo lang yan. Talabas to. So, basically, ang gagawin natin is itong mga kulay blue na letter. Yan. Kailangan ang mangyayari is maging clickable hyperlink yan. Ibig sabihin, kailangan magawa natin na pwede siyang i-click para mapunta yung prospect mo dun sa ating video page. Ito yung ating video page. So, paano natin gagawin yun? Actually, napakadali lang naman. Unang kailangan mong gawin is i-copy mo uli yung URL address nitong iyong video page. So, copy mo yan. Again, yung video page ang kakopyahin mo. Hindi yung squeeze page at hindi rin yung thank you page. Yung video page lang.
So, copy mo yan. Then, balik ka sa listware. Then, lahat ng naka-blue na sentences, yung mga yan, kailangan mo lang gawin is i-highlight mo yan. Highlight mo. Tapos, i-click mo itong kadena na to. Itong icon na kadena na nakalagay yung insert edit link. So, pag kinlik mo kasi yan, may lalabas na box. Doon natin ipapaste dito sa link URL, dito natin ipapaste yung URL address ng iyong video page. Okay? Basta paste mo lang dyan kung ano yung kinopy mo kanina. Okay, tapos insert. Click insert. So, bali ngayon, ang mangyayari, kapag natanggap ng prospect mo tong email follow-up na to, kapag kinlik niya yan, mapupunta siya doon dito sa video page para mapanood yung ating presentation. So, kung medyo nalilito-lito ka pa sa mga pinagagawa natin, okay lang yan. So, papaliwanag ko sa iyo maigi kung paano ba yung mangyayaring sequence. Okay, so, again, mag-start lahat ng marketing flow natin dito sa squeeze page, di ba? Lalagay niya yung first name niya, email niya, tsaka yung cellphone number niya. Ngayon, kapag nag-opt-in na yung prospect mo dyan, kiklik nito, then makaka-receive muna siya ng confirmation email. Kailangan niya i-confirm para mapatunayan na siya talaga yung owner ng email address. And then, kapag kinonfirm niya na yung email, maipapadala doon sa prospect mo itong first na follow-up na to. Okay? Nakalagay dyan, hello. For example, Paulo nga yung nilagay niya. Nakalagay dyan, hello, Paulo. Thanks for visiting my website. Ito na yung ni-request mo na video. How to earn online. Click, di ba nakalagay? So, i-click niya yan. Doon siya mapupunta sa ating video page. Okay? Doon siya mapupunta. So, kaya kailangan nating ma-hyperlink yan. Okay? Yung ginawa natin doon, ang tawag sa proseso na yun is hyperlinking. Again, dito sa blue na to, itong additional na blue, ayan, sentence yan, i-highlight mo yan, then click mo lang ulit itong icon na to, yung kadena. Tapos, ilalabas na box, then, dito sa link URL, i-paste mo lang ulit yung URL ng video page. So, tapos, click insert. Again, meron na naman isang blue dito, so ganun din yung gawin mo. So, pag tapos na yan, pag nagawa mo na yon, simply click uli itong toggle full screen mode. And then, dito sa baba, click mo lang tong click here to save changes to this message. So, click mo lang yan, then masasave na yung ating ginawa dito sa iyong follow-up message. So, in this follow-up, meron tayong 12 email follow-up. So, hindi naman lahat yan is kailangan mo i-hyperlink. Pero you need to check kung ano yung may mga blue na nakasulat na sentences. Kasi yun yung i-hyperlink natin. Okay, so, itong second follow-up, tingnan natin kung meron. Okay, so ito. Dito sa second follow-up, nakalagay dito, click here to watch a video. Iyan yung i-hyperlink. Okay, then click insert. Okay, ang susunod, kung makikita mo dito sa second follow-up natin, may makikita kang nakasulat in red, itong sentence na to, nakalagay, tell something about yourself here. Okay, so basically, ang ilalagay natin dito ay mag-share tayo ng a little bit information about you. So, nakalagay nga dito, let me share you a little bit about me. Okay, so bakit natin kailangan mag-share ng a little bit information about you? In network marketing kasi, people will join you if they know, like, and trust you. So, ibig sabihin, mag-join sa'yo yung mga prospect mo kapag, unang-una, kapag kilala ka nila. Pangalawa, kapag nagustuhan ka nila, pag nagustuhan nila yung personality mo. Pangatlo, kapag nagtiwala sila sa'yo. So, yun yung mga reasons kung bakit kailangan natin magpakilala or kailangan natin maglagay ng information dyan tungkol sa atin. Okay?
Basically, ang mangyayari kapag nilagay natin ng ganon, pag ginawa natin yon, is makakapag-connect tayo ng mas maigi dun sa prospect. Mas makakapag-build tayo ng relationship dun sa ating mga prospect. Okay, so bigyan kita ng idea kung ano yung mga pwede mong isulat dyan. Pwede mong ilagay dyan kung ano yung background mo. Okay, kung OFW ka, ilagay mo dyan. Kung stay-at-home mom ka, ilagay mo dyan. Kung estudyante ka, kung yung employee ka. Okay? Kapag kasi nagtugma yung personality nyo ay yung background mo tsaka yung background prospect mo, mas madali mo siyang mas madali mo siyang ma-attract na mag-join sa'yo at makipag-business partner sa'yo. Okay? So, ganun yun. Ganun mag-work yun. Okay? And then, pwede mo ding ilagay dyan is yung mga reasons kung bakit ka nag-join sa SWA. Yung mga reasons mo kung bakit mo ginagawa yung negosyo. Alright? Or kung paano mo unang nalaman yung about sa SWA, etc. etc. So, ganun lang. Parang nagkukwento ka lang sa bago mong, sa taong kakakilala mo pa lang. So, ganun lang siya. Hindi kailangan maging impressive. Okay? Ang kailangan lang is makapag-connect ka doon sa prospect mo. Hindi mo kailangan mag-brag dyan, kung ano ka man, kung anong na-achieve mo. Hindi yan mas importante. Tandaan mo, mas importante kung ano susulat dyan is yung kung paano ka makakapag-build ng trust doon sa iyong prospect. Kapag nagsulat ka, just try to be conversational. Ibig sabihin, kung paano ka lang talaga makikipag-usap sa ibang tao kapag kausap mo sila face to face. So, ganun lang siya simple. Kahit maiksi lang, okay na yun. Okay, so pagtapos ka na dun, browse mo sa baba yung follow-up, tong second follow-up natin. Yan dito sa bandang baba, makikita mo dito, if you have any questions regarding this opportunity and my team, you can text or call me in this number today. So kung inedit mo ng tama yung settings mo dun sa merge fields, sa listwire, kapag natanggap ng prospect mo tong follow-up na to, automatic mapapalitan yan ng number mo. Alright? Pero ito yung gusto kong makita mo. Itong naka-blue na to, itong blue sentence na to. Again, kapag blue na sentence, kailangan natin i-hyperlink yan. Okay? Pero nakalagay dito, you can also add me on Facebook here. Diba? So, ang ilalagay natin dyan ay yung link ng iyong Facebook profile. Right? So, para kapag kinlik yan ng prospect, mapupunta siya dun sa Facebook profile mo at para mai-add ka niya or para ma-PM ka niya. Okay, so paano natin gagawin yon? Actually, madali lang. Punta ka na sa Facebook, mag-login ka. Pag nasa Facebook ka na, i-click mo lang ito or ito. Pag kinlik mo yon, mapupunta ka sa iyong Facebook profile page. Then, copy mo lang yung URL nun. So, balik ka dun sa listwire. Highlight mo. I'm sure by now, magaling ka ng mag-hyperlink. Alam mo na yan. Paste lang natin doon yung URL ng iyong Facebook profile. Then, click insert. Okay? So, ganun lang. Pag okay na, just click here to save changes to this message. Click mo lang yan para ma-save na lahat. Now, we are down dito sa last part ng ating pag-edit dito sa ating 3M system or money making machine system. Ang huling gagawin natin is i-edit natin tong thank you page mo para maging katulad nito. Okay? Dito kasi, ito actually yung aking pinaka thank you page. Dito kasi may nakalagay yung pangalan ko. Nakalagay yung a little bit story and information about myself. Andito rin yung aking mga contact information. Yung link papunta sa aking Facebook. Yung aking picture. At pati yung aking personal blog. Okay? So, gagawin natin yun doon sa iyong thank you page na ginawa. So, paano yan? Punta ka lang ulit sa Blogger. And dun sa Blogger, punta ka lang sa Pages. Then, hanapin mo yung ginawa mong thank you page. Ito, sa atin. And then, click Edit. Okay, so, andito na tayo sa Edit page ng Blogger. Then, actually, parang nag-edit ka lang ng Word document eh. Kung marunong ka mag-edit ng Word document, madaling-madali lang. Maning-mani lang sa'yo to. So, dito, hi friend. So, pwede mo i-edit.
Nakalagay dito, my name is, your name here. So, dyan, lagay mo dyan yung pangalan mo. So, parang ganyan. Then, i-block mo lang. Papalitan mo yung kulay, dito lang. Okay, block mo. So, para mawala yung pagka-bold niya, click mo lang dito sa ito. Ayan, so parang ano na siya. Parang part na talaga siya nung nakasulat dyan. Tapos dito, I'd like to share a little bit about me. Pwedeng yung ilagay mo dyan, yung tinype mo kanina, dun sa ating second follow-up message. So, yan, pwede dyan. Put your story here. Share a little bit of your background, how you become part of the team, tell your prospect how you can help and guide them in business. So again, ginagawa natin to para mas makapag-connect pa tayo ng mas maigi doon sa prospect. And para gaya nga sabi ko kanina, people will join you if they know you, if they like you, and if they trust you. Okay? So yan, pwedeng ganyan. Tapos dito, text or call me in these numbers today. So, i-ano mo lang yan. Burahin mo lang yung mga yan. Palitan mo ng number mo. So, 91, 123. So, kung ganyan. Okay? Tapos dito, if you're from abroad, you can email me at, lagay mo lang dito yung email mo. Okay? Then, pula siya. Palitan mo lang ng kulay dito. Okay. Right dito. Or, you can simply send me a PM on Facebook. So, ang gagawin natin dito is i-hyperlink natin tong click here. So, ito, burahin na natin to kasi actually, ano lang to eh. Instruction lang yan eh. Burahin mo yan. Ito yung click here, yan yung natin i-hyperlink. So, sa Listwire, natutunan mo na kung paano mag-hyperlink, right? So, dito madali lang din. So, highlight mo lang din dyan and i-click mo tong link. Okay? Pag kinlik mo yan, paste mo lang dyan yung Facebook profile URL mo. Alright? And then, dito sa baba, dito sa PS, sa parang closing part na nung thank you page mo. Again, yung number mo, lalagay mo dito. Okay, lagay mo ulit dyan. Paulit-ulit nila makita. Tapos dito, makalagay your picture here. Pwede mo kasing ilagay dito yung picture mo. So, mas maganda na may picture ka para makita ka talaga nung iyong prospect. Okay? Again, mas mapapabilis na magkaroon siya ng trust sa'yo kapag nakikita niya kung ano itsura mo. Parang ganun. Yun yung psychology behind that strategy. So, paano maglagay ng picture dyan? Simple lang. So, ganito yung gagawin natin. Parang ganito. Okay? So, picture. Okay? So, paano natin gagawin yun? So, paano maglagay ng picture yan? So, una-una, burahin mo lang muna yan. Tapos, pag nakaposisyon na dito yung mouse mo, click mo lang itong icon na to. Itong insert image. Click mo yan. Then, pwede ka nang mag-upload. Okay, so para ma-upload yung picture, make sure na nakaselect tong upload. And then, click mo tong choose file. And then, piliin mo yung picture mo na gusto mong i-upload. So, for example, sabihin natin ito yung picture mo. And then, kapag upload na, just click add selected. Okay, so tingnan natin kung na-upload ba. Okay, so ayan. Para mapunta siya dito sa kaliwa, click mo lang yung picture. Then dito sa alignment, click mo lang itong align left. Alright, so kung medyo malaki, click mo lang yung picture. Tapos may makikita kang mga size options. So yan, piliin natin yung small. Okay, so okay na. Tapos dito, your name here, yung pangalan mo lang ulit. Okay?
Okay, tapos dito, number mo ulit. Okay, so para ka lang talaga nag-i-edit ng Word document. Okay. And then, pag okay na yan lahat, pag nalagay mo na lahat ng details mo, yung story mo, yung picture mo, all you need to do is click update. Tapos, i-view natin kung tama ba yung ginawa natin. Okay, so ayan, congratulations. My name is Juan de la Cruz. Ito yung number ko. Na natin, dyan, pa. Okay, so, ayan, so, tapos na. Actually, that's it. So, congratulations. I hope by now na na-set up mo na maayos yung 3M system or yung money-making machine system.